So last Bible study, nakita natin sa Luke chapter 12 verses 13 to 21 that Jesus warned us about the danger of covetousness and living a life centered only on earthly things. So we learned that life does not consist in the abundance of possessions. Covetousness is a heart issue rooted in idolatry. Wealth and temporary things can deceive us into feeling secure apart from God. And the greatest tragedy is not being materially poor, but being spiritually poor before God. Through the parable of the rich fool, nakita natin ang isang tao who was prepared for his earthly future, but unprepared to meet God. His barns were full, but his soul was empty. At kung magpapakatotoo tayo, all of us are tempted to do the same, to build our identity, security, and happiness on temporary things rather than on Christ. But the gospel reminds us that true life is found not in possessions, success, popularity, or comfort, but in Jesus Christ alone. Only Christ can give the security, identity, and eternal life that our hearts are truly searching for. And now, after warning his listeners about greed and misplaced security, makikita natin Jesus shifts the discussion from covetousness to worry or anxiety, from the danger of greed to the danger of anxiety. Itong dalawa na ito ay deeply connected. Yung una, trust in riches. At yung pangalawa naman, worries because they lack riches. But both can reveal the same problem, a heart not fully trusting God. Naturally, if we stop trusting in riches and earthly security, the next question becomes, if not money or possessions, then what should we trust in? At ang katanungan na iyon ang i-address ni Jesus sa passage na ito. Dito, tuturuan ni Jesus Christ ang kanyang mga disciples not to be anxious about life, food, clothing, or the future because our Heavenly Father knows what they need. So from the warning against greed, Jesus now moves into a lesson about faith, dependence, and trusting in God's provision. Jesus will teach his disciples how kingdom citizens should live, not controlled by greed, not controlled by fear, but resting in the faithful care of the Father. So simulan na nating himayin ang ating napagandang passage for today. Do not be anxious. Ang title ng ating passage sa Luke 12:22 to 34. Sabi niya dito sa verses 22 to 23, and he said to his disciples, therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. For life is more than food, and the body more than clothing. So continuation pa rin ito ng ating last Bible study. Pero kung sa last Bible study, ang parable of the rich fool ay para sa lahat ng listeners niya, ito namang sasabihin niya dito sa inaaral natin ay specifically naka-address sa kanyang mga disciples, ang kanyang mga students or learners, other who had believed in Jesus and those who were still undecided about Him. So kasama din dito ang kanyang 12 apostles dahil sa verse 41, sa same chapter, nagtanong doon si Peter kung para kanino ang parable na ibibigay niya sa verses 35 to 40. Kung ito ba ay para sa kanilang mga disciples niya or para sa lahat. So chapter 12 to chapter 13 verse 9, tuturuan sila ni Jesus patungkol sa buhay sa kingdom ni God. Sa pagsasabi niyang, therefore, I tell you. So connected itong sasabihin ni Jesus sa previous topic. Ito ang konklusyon niya sa ibinigay niyang kwento about sa rich fool kung saan natutunan natin na ang buhay ay hindi nakasalalay sa kayamanan, hindi sa pera o possession makukuhang security ng buhay. Instead, ang sabi niya, mag-store ng kayamanan sa langit. At syempre, ang maaaring nasa isip ng mga nakikinig sa kanya ay kung mag-store sila ng treasure sa heaven, paano naman mamimit ang pangangailangan nila dito sa lupa? Kaya ni-reassure sila ni Jesus na wala silang dapat ipag-alala. Ang sabi niya, do not be anxious about your life.
The word anxious here sa ibang translation ay worry, na ang ibig sabihin ay divided in mind or mentally pulled apart by fear. Jesus was not speaking here to wealthy people living comfortable modern lives. He was speaking to ordinary people who truly knew what scarcity felt like. Kaya sa time ni Jesus, valid ang mag-worry on what will you eat. Ito ay isa sa main concern ng mga ordinary na tao noon sa time ni Jesus Christ, okay? Because they basically lived to survive. People in Jesus' times did not have the conveniences and security that many of us have today. Wala silang mga supermarkets, restaurants, refrigerators para mag-store ng food. Wala din silang online delivery at convenience stores like 7-Eleven. At maraming pamilya noon ang kailangan pa nilang hanapin ang kakainin nila sa maghapon. Yung iba sa pamamagitan ng pagbubukid or pagbubungkal ng lupa, pangingisda or pakikingamuhan, daily labor. At anuman ang maani nila or mahuli, iuuwi yan sa bahay para mailuto ng kanilang mga asawa. Kung sila naman ay kumita sa pakikingamuhan, yung kinita nila ay bibili nila yan ng mailuluto ng pamilya. Hindi katulad natin na minsan, yung 1 week nating pagkain ay binibili na natin at ini-store na lang sa fridge or pantry. Sa time ni Jesus Christ, karamihan ay walang kakayahan para gawin ito because they live one day at a time. Dahil karamihan sa kanila, yun lang din ang kaya nila. Dahil ganoon kahirap ang buhay, okay? Kaya bawal ang tatamad-tamad sa time na iyon. Dahil kung gusto nilang may makain, kailangan nilang magtanim, mangisda, or makipamasukan sa iba para may pambili sila sa kanilang mga pangangailangan. At kung may malaking surplus, doon lang sila makakapagbenta or makakapag-trade sa market. That is why a large harvest meant security, survival, and comfort. Gaya ng nakita nating reaction ng rich fool sa abundant harvest na natanggap niya. So wag daw silang mag-worry about sa kanilang makakain and about your body, what you will put on. So pangalawa ito sa main concern ng mga tao sa ancient times because clothing was very expensive and valuable sa time na yun. Kaya yung mga ordinary na tao, iilang piraso lang ng damit ang meron sila. Para magkaroon kasi sila ng damit, kailangan pa nilang bumili ng tela at tahiin ito by hand, kaya naman clothes were not easily replaced dahil wala pang shopping malls noon. So in ancient world, clothing was expensive. Garments were valuable possessions. That's why some people use their cloak as a collateral sa kanilang utang. Kaya nga yung mga Roman soldiers, di ba? Kung nabasa niyo yung 4 Gospels, ay nagpalabunutan over Jesus' clothes at the cross because garments had real value. Now, it makes sense kung bakit isa sa mga utos ng Diyos sa Exodus 22 verses 26 to 27 ang ibalik ang isinanlang balabal bago lumubog ang araw. Dahil kadalasan, isa lang ang balabal na mayroon sila at ginagamit din nila itong kumot sa gabi. Kaya sa biblical time, kung ikaw ay mahirap, talagang struggle sa'yo ang makahanap ng makakain at may susuot. So when Jesus tells his hearers not to worry about food and clothing, he's speaking to people na talagang nakakaranas ng kakulangan at uncertainty sa buhay. That makes Jesus' teaching even deeper. Jesus' command against anxiety was not disconnected from reality. He was not minimizing human needs. Instead, tinuturuan sila that life is more than food and the body more than clothing. Ang kausap niya dito, yung mga disciple niya, okay? Hindi sinasabi ni Jesus na hindi mahalaga ang pagkain at pananamit. Malinaw yun, okay? Ang punto niya dito ay may mas mataas na layunin ang ating buhay, kung ikaw ay disciple ni Christ, okay? Kaysa sa mga bagay na ito. Kung ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at katawan, maaasahan din natin siya ang magkakaloob ng mga bagay na kailangan upang masuportahan ang mga ito. So Jesus corrects a worldly perspective. The world often reduces life to survival, comfort, possessions, appearance, and security. But Jesus reminds us, human life was made for something greater than merely sustaining the body.
In other words, his disciples exist for a highest reason. Ano yung highest reason na yun? Or what is the chief end of man? Natanong sa Westminster Shorter Catechism. Kapag sinabing chief end, ang ibig sabihin niyan ay yung highest purpose ng tao, ultimate goal, or main reason for which humans were created. In other words, why did God create us? What is our greatest purpose in life? Na sinagot din naman ng author ng Westminster Shorter Catechism ng the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang ultimate goal and highest purpose ng mga kingdom citizens is to glorify God by fulfilling the purpose for which He has called them, to honor, worship, obey, and reflect His character in all they do. And to enjoy Him forever, to find our deepest joy, satisfaction, and delight in a relationship with God, both now and in eternity. These are not two separate purposes. Rather, the ideas are connected. We glorify God by delighting in Him. And the more we know and enjoy Him, the more glory He receives. So basahin natin. Pakibasa, Ate Faith. Bring all who claim me as their God, for I have made them for my glory. It was I who created them. Ganon din sa 1 Corinthians 10:13. Pakibasa, Ate Laika. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. At sa Psalm 16:11. Pakibasa, Ate Rain. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. So, if you are a disciple of Christ, you exist for a highest reason, for a highest purpose. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin, kundi para sa kingdom ni God at sa kanyang glory. Ang sabi nga ni Pastor John MacArthur, God didn't make us so that we could be an eating machine and a mannequin. God didn't give His people life for that reason. We are not here just to exist. God has a purpose for our lives. So Jesus reminded His disciples that life's ultimate meaning and security are not found merely in material provision, but God Himself. At dahil may purpose ang buhay ng mga disciples niya sa kingdom ni God, kaya makakaasa sila na patuloy na magiging tapat ang Diyos sa kanilang mga pangangailangan ayon sa kanyang kalooban. Hindi ibig sabihin nito na hindi na sila makakaranas ng kahirapan o kakulangan, okay? Kundi ang ibig sabihin nito, hindi sila pababayaan ng Diyos habang tinutupad nila ang kanyang layunin para sa kanilang buhay. So ito, magandang encouragement sa atin. If God has already given you the greater gifts, the gift of life and the body, hindi eternal life ang tinutukoy dito, kundi yung physical life at saka yung physical body natin, okay? Then we can trust Him na ipoprovide niya ang lesser gifts such as food and clothing. At para mapagtibay ni Jesus ang point niya, that God will care for His people, na dapat magtiwala ang mga alagad niya sa Diyos at huwag mag-alala. Kaya gumamit si Jesus ng lesser to greater argument sa verse 24. Sabi niya dito, consider the ravens. They neither sow nor reap. They have neither storehouse nor barn. And yet God feeds them. Of how much more value are you than the birds? Yung mga hearers ni Jesus dito ay very familiar sa mga ibon, lalo na sa mga uwak o ravens. Ang mga uwak ay isa sa mga itinuturing na unclean animals ng mga Jews, Leviticus 11, verses 13 to 15. Kaya madalas silang minamaliit o hindi pinapansin. Pero kahit ganoon ang tingin ng mga tao sa kanila, hindi sila pinapabayaan ng Diyos Ama. Birds are incapable of generating their own food supply since they neither sow nor reap. At hindi rin sila nag-iimbak ng kanilang makakain para sa future.
because they have neither storehouse nor barn. Hindi sila tulad ng tao o ibang nilikha ng Diyos gaya ng langgam na nag-iipon ng pagkain sa tag-araw para may makain sila sa tag-ulan. Nasa Proverbs 6 verses 6 to 8 yan and Proverbs 30 verse 25. Ang mga ravens ay hindi ganun. And yet, God feeds them. Ibig sabihin, nabubuhay sila dahil sinusustain ni God ang pangangailangan nila sa araw-araw. Ipinapakita ni Jesus dito na kung inaalagaan ng Diyos ang mga ibon, mas lalo niyang aalagaan ang mga tao na mas mahalaga sa mga ibon. The scripture repeatedly speaks of God's providential care for His creatures. Example, sa Psalm 104:27, pakibasa, Ate Chloe. All creatures look to you to give them their food at the proper time. Nakita nyo? Ang ultimate provider ng lahat ng living things ay si God. Though sometimes gumagamit siya ng ordinary means para maibigay ang ating mga pangangailangan. Then Jesus drives home his point by saying, "Of how much more value are you than the birds?" Dahil ang mga anak ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa mga ibon, makakaasa tayo na hindi niya tayo pababayaan. Pero tulad ng sinabi ko kanina, na hindi nangangahulugan na hindi na tayo makakaranas ng kahirapan o kakulangan sa buhay, kundi sa anumang sitwasyon, isusustain tayo ng Diyos ayon sa kanyang layunin hanggang sa matapos ang kanyang kalooban sa ating buhay at tayo ay tawagin niya sa kanyang kaluwalhatian. Itong sinabi ni Jesus dito ay hindi license para maging tamad at maghintay na lang sa providential provision ni God. Dahil maaari ang ating trabaho ang mismong way ni God para isustain ang pangangailangan natin. At ayon din sa Bible, ang katamaran ay kasalanan at hindi kalooban ng Diyos na maging tamad ang kanyang mga anak. Kahit ang mga ibon na hindi basta lang naghihintay sa kanilang pugad ng makakain, kundi sila ay naghahanap nito. They gather food and act responsibly. And the issue is not work. The issue is worry. So believers are called to labor faithfully while trusting God as the ultimate provider. Ngayon, after ipakita ni Jesus na mapagkakatiwalaan ng Diyos sa kanyang providential care, ipapakita naman niya sa next verse na ang pag-aalala mismo ay walang naidudulot na kabutihan. It is actually useless to worry. Sabi niya sa verses 25 to 26, "And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? If then you are not able to do as small a thing as that, why are you anxious about the rest?" Jesus exposes the uselessness of anxiety. He shows anxiety does not change anything in our lives. Anxiety or worry, okay, yung ganun. Kahit gaano ka mag-alala, mag-overthink, ma-pressure mentally, hindi nito mababago ang sitwasyon mo. Hindi ito makakapag-provide para sa'yo. Hindi ito makakatulong para ma-solve ang problema mo. At higit sa lahat, hindi nito mapapahaba ang buhay mo. So it is useless and foolishness to worry. There's an old saying that captures this well. Worms eat you up when dead, and worries eat you up alive. So this highlights that worry is not only useless, it is also destructive, even while we are still alive. Pinapahina kasi nito ang isip at katawan ng tao. At maraming tao ang naapektuhan o nagkakasakit hindi dahil sa actual na kakulangan, kundi dahil sa labis na pag-aalala sa hindi pa naman nangyayari. At kung naniniwala ka sa ipinakita ni Jesus sa verse 24 na si God ang sustainer ng ating buhay, bakit mo gagamitin ng worry para subukang kontrolin ang buhay na hindi mo naman kayang kontrolin? Worry does not only take believers focus away from God's priorities, kundi parang dinideny mo din ang kakayahan ng Diyos na pangalagaan at isustain ang kanyang mga anak. Worry ignores the reality that God is sovereign over life, including its length
and direction. So Jesus emphasizes that no amount of anxiety can add a single hour to a person's lifespan. Since we cannot accomplish even that small thing, Jesus asked, why are you anxious about the rest, such as food, clothing, and the future? Kung hindi ikaw ang may hawak ng haba ng buhay mo, dahil hindi mo nga ito mapahaba kahit isang oras lang, gaano man karami ang pagkain at pananamit na meron ka, hindi pa rin ang mga ito ang ultimate source ng buhay at security mo. Bakit ka ngayon mag-worry sa mga bagay para sa iyong buhay at katawan? Ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Kung nais ng Diyos na ingatan ang buhay ng isang tao, kaya niyang gawin iyon sa parang hindi natin inaasahan. Tulad ni Elijah, na pinapadalhan ng pagkain sa pamamagitan ng mga uwak, 1 Kings 17 verses 4-6. At tulad ng mga taong sa kabila ng matinding kakulangan, ay nananatiling buhay dahil sa kanyang pangangalaga. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi mahalaga ang pagkain, okay? Or yung pananamit o ibang material na pangangailangan. Mahalaga ang mga ito. Ang punto ni Jesus Christ dito, kahit mahalaga ang mga ito, hindi sila ang ultimate source para i-sustain ang ating buhay. Ang mga ito ay mga paraan lamang na ginagamit ng Diyos upang i-sustain tayo. Sa huli, hindi pagkain, damit, pera o material na ari-arian ang tunay na nagsusustain ng ating buhay. Ang Diyos ang ultimate sustainer of life. Nakita natin yan sa buhay ng rich fool, di ba? Bakit nag-aalala ang mga tao tungkol sa pagkain at pananamit, lalo na sa panahon ni Jesus Christ? Ang irony ng pag-aalala ay ito. Nagwo-worry tayo tungkol sa pagkain, pananamit, pera at iba pang bagay dahil iniisip natin na ang mga ito ang magbibigay sa atin ng seguridad at magpapanatili ng ating buhay. Ngunit ayon kay Jesus Christ, hindi nga natin kayang pahabain ang ating buhay kahit isang oras. Kung ganun, bakit natin ilalagay ang ating tiwala sa mga bagay na hindi rin naman kayang kontrolin ang haba ng ating buhay? Nag-aalala tayo para protektahan ng isang bagay na wala naman talaga sa atin ang kontrol. Ang Diyos lamang ang may hawak nito, kaya sa Kanya tayo magtiwala. Sa Kanya tayo dumipende para sa mga ito. Siya dapat ang ating focus dahil siya ang giver and sustainer of life. At kung ikaw ay mananampalataya and yet you worry too much, maaari itong tawaging practical atheism. Dahil kahit sinasabi mong naniniwala ka sa sovereignty ng Diyos, ang buhay mo ay parang nakasalalay pa rin sa iyong sariling kontrol at hindi sa Kanya. Kaya ka nag-aalala dahil ikaw ang nagko-control sa buhay mo. So Jesus humbles human pride here. We are limited creatures, not sovereign rulers. The point is not do nothing. The point is you are not God. Remember this, worry cannot control tomorrow, worry cannot lengthen your life, and worry cannot secure your future. So ngayon, pagkatapos ipakita ni Jesus na worry is useless, it cannot change anything, ipapakita naman niya ngayon that worry is also unnecessary. Dahil makikita sa kanyang creation ang tapat na pangangalaga ng Diyos. Sabi niya dito sa verse 27, consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Jesus again teaches through creation. Parang sinasabi ni Jesus, pagmasdan nyo ang likha ng Diyos. Learn from it. Sa part na ito, Jesus shifts from the issue of food to clothing. Kung kanina ibon ang ginamit niya bilang illustration ng providential care ni God, dito naman ay plants ang ginamit niya para ipakita ang kanyang provision for clothing. It is true that humans share a common biological connection with plants and animals, since all were created by God. Pero tayong mga human beings lamang ang created sa image ni God. Kaya tayo lamang ang may capacity to know Him, worship Him, and relate to Him personally. So dito ipapakita ni Jesus ang compassionate care ni God sa mga created beings na nilikha ayon sa kanyang wangis, especially His children. Gagamitin ulit niya dito ang isang karaniwang Jewish form of argument
reasoning from the lesser to the greater. Then Jesus points to the lilies, how they grow. So maraming Bible scholars ang naniniwala na ang salitang lilies ay general term para sa magagandang wildflowers sa time ni Jesus at hindi yung mga lilies na kilala natin ngayon, okay? Na medyo may kamahalan ng presyo. These wildflowers grow naturally in the fields of Galilee. They are beautiful, but they grow without human cultivation or care. Walang taong nag-aalaga sa kanila. They neither toil, meaning they do not work, nor spin, meaning they do not produce fabric or clothing. Hindi sila gumagawa ng sarili lang kasuotan. These flowers do not weave clothing, labor for beauty, or create their own splendor. Yet God clothes them beautifully. Sila ay temporary, uncultivated, fragile, and short-lived. Yet God still adorns them with beauty. They do not have a spiritual purpose, but their beauty serves as a testimony that God is a God of order, design, goodness, and beauty. And their delicate beauty cannot be surpassed by any man-made garment. Not even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Why did Jesus mention Solomon? In Jewish history, Solomon represented wealth, splendor, royal majesty, and earthly glory. So during Solomon's reign, Israel experienced great prosperity. The temple was magnificent, gold and precious materials were abundant, and Solomon's royal clothing symbolized unmatched earthly greatness. To a Jewish audience, Solomon represented the peak of a human wealth and glory. So when Jesus says, not even Solomon in all his glory, his listeners would immediately think, walang hihigit sa kayamanan at karangyaan ni Solomon. And yet, ang sabi ni Jesus, kahit si Solomon ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito, sa mga wild flowers na ito. So Jesus makes a sharp contrast here. The comparison between the lilies and Solomon is very powerful because Jesus contrasts the highest human glory with effortless divine beauty. The point is not botany or fashion. The point of the Lord's illustration is God's superior care and provision. Pinapakita ni Jesus dito that even the greatest human achievement cannot surpass what God freely gives to the simplest part of His creation. Anong lesson ang makukuha natin ngayon dito? If God can adorn temporary grass with beauty greater than the richest king, how much more will He care for you? This directly connects to worry about clothing. What will I wear? Will I have enough? Will I be secure? Jesus responds, look at the flowers. They do not strive anxiously for beauty or provision, yet God clothes them. And if God cares for flowers that bloom briefly and then die, how much more will He care for His own children? So important clarification lang, okay? Jesus is not teaching laziness here. Flowers and birds are illustrations of dependence, not passivity. The issue is not working for provision, but worrying as though God is absent. So if God cares so wonderfully for temporary flowers, then believers can trust that He will care for them as well. Then in verse 28, Jesus intensifies the point by asking a rhetorical question. But if God so clothes the grass, which is alive in the field today, and tomorrow is thrown into the oven, how much more will He clothe you, O you of little faith? Kung inaalagaan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at bukas ay tinatapon sa pugon or kalan bilang panggatong, gaano pa kaya ang kanyang pangangalaga sa kanyang mga anak?
Therefore, to be consumed with fear, doubt, and worry is to be guilty of having little faith. Habitual anxiety reveals a weakness of faith and trust in God. Jesus reveals the deeper issue sa last part ng verse 28. They have little faith. Jesus uses this phrase in reference to the disciples when they doubt God's provision. Little faith or lack of faith expresses a lack of trust in God's knowledge of His children's needs, wisdom to know how to meet them, desire to meet them, or power to meet them. Ang problema ay hindi kakulangan ng impormasyon tungkol sa Diyos, kundi kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. At dahil dito, it robs believers of the peace, confidence, and stability that come from trusting the Lord. Nasa James 1:6-8 yan. Worry is not merely emotional weakness. Sa passage na ito, ipinapakita ni Jesus na ang ugat ng anxiety ay kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang providential care. So just as a reminder, okay, that this passage is not a promise of luxury or prosperity, but a promise of God's faithful provision according to His will. So then the Lord commanded His disciples in the following verses. And do not seek what you are to eat and what you are to drink, nor be worried, for all the nations of the world seek after these things, and your Father knows that you need them. Matapos sinantad ni Jesus na ang ugat ng pag-aalala or worry ay kakulangan ng tiwala sa Diyos, ibinigay naman niya dito sa verse 29, kalkuman niya kung paano dapat mamuhay ang kanyang mga disciples para hindi sila mag-alala. Hindi lamang nila dapat iwasan ang pag-aalala, kundi dapat din nilang itigil ang patuloy na paghahanap ng security sa mga bagay na pinagkakaabalahan ng mundo o ng mga unbelievers. Hindi sapat na iwasan lamang nila ang mag-alala. Kailangan din nilang tumigil sa pamumuhay na parang ang main purpose ng kanilang buhay ay ang paghahanap ng pagkain, inumin, and material security. Ang sabi niya, do not seek. Take note, okay? Hindi sinabi ni Jesus dito na do not work. Ang sabi niya, do not seek. Magkaiba yon, okay? Ang seek kasi dito carries the idea of being preoccupied with, anxiously pursuing, obsessively striving after, or making something the dominant concern of life. Ang gustong i-point out ni Jesus dito ay huwag maging preoccupied or consumed sa paghahangad ng mga bagay na binanggit niya, like what you are to eat and what you are to drink. Hindi ipinagbabawal ni Jesus Christ ang pagtatrabaho para sa pagkain o paglalaan para sa pamilya. Actually, sa New Testament epistle, ine-encourage ni Apostle Paul na magtrabaho ang mga mananampalataya para igalang daw sila ng mga hindi mananampalataya. Basahin natin sa 1 Thessalonians 4 verses 11 to 12. Pakibasa, Ate Hana. Make it your goal to live a quiet life, minding your business and working with your hands, just as we instructed you before. Then people who are not believers will respect the way you live, and you will not need to depend on others. Ganon din sa 2 Thessalonians 3 verses 6 to 10. Pakibasa, Kuya Nico. And now, dear brothers and sisters, we give you this command in the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from all believers who live idle lives and do not follow the tradition you received from us. For you know that you ought to imitate us. We are not idle when we are with you. We never accept food from anyone without paying for it. We work hard day and night so we would not be a burden to any of you. We certainly had the right to ask you to feed us, but we wanted to give you an example to follow. Even while we are with you,
we give you this command. Those unwilling to work will not get to eat. So malinaw na hindi ipinagbabawal ni Jesus ang pagtatrabaho at maging masipag sa trabaho. Ang maayos na pagpaplano o paghahangad ng pagkain para sa pang-araw-araw na pangangailangan ay hindi masama. Ang ipinagbabawal ni Jesus ay ang labis na pagkabalisa at paghahangad sa mga material na bagay na para bang nakasalalay ng lubusan sa mga ito ang ating buhay at seguridad. Ang ayaw niya ay gawing sentro ng buhay or highest purpose in life ang mga bagay na ito. Then inuutusan din niya ang kanyang mga followers not to be worried. Ang salitang ginamit dito ay may idea ng pagiging unsettled, restless, or emotionally tossed about. Parang sinasabi ni Jesus na huwag nilang hayaan ang isip nila na palaging ginugulo ng takot tungkol sa kanilang mga pangangailangan. Dahil kung ang isip mo ay occupied ng mga bagay na ito, mawawala na ang focus mo sa Diyos at sa kanyang kaharian. Jesus forbids a life dominated by earthly concerns. For all the nations of the world seek after these things. Ang nations na tinutukoy niya dito ay ang mga Gentiles o ang mga taong hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Mga unbelievers na hindi part sa kingdom ni God. Naturally, yung mga taong walang relasyon sa Diyos, they seek after these things, like food, clothing, and other material things. They actively pursue and prioritize these things as their ultimate source of security and focus in life. Sila ay obsessed or preoccupied sa mga bagay na ito because this world is all they have. Ito lang ang meron sila eh. Isa pang dahilan kung bakit focus sa mga unbelievers sa mga bagay sa mundo ay dahil dito rin sila kumukuha ng kanilang security. Dahil wala silang Ama sa langit na kanilang pinagtitiwalaan. But Christians belong to another kingdom. Kaya ang mga believers ay hindi dapat mamuhay tulad ng mundo. Obsessed with comfort, consumed by possessions, and anxious about the future. Jesus is drawing a contrast here. The unbelieving world seeks food, money, and possessions as their ultimate need. They live in constant fear of losing them and are driven by survival and material stability. The disciples, in contrast, trust God as their Father. They are driven by God's rule and purpose, receive daily provision with gratitude, and rest in God's care. Why? Because your Father knows that you need them. This is one of the greatest comforts in the passage. Hindi sinabi ni Jesus, your Father will eventually discover your needs. Hindi rin niya sinabing, your Father might care. Ang sabi niya, your Father knows. Meaning, alam niya ang ating pangangailangan. Alam niya ang ating sitwasyon. Alam niya ang ating kakulangan. Alam niya ang ating kinakatakutan. At alam niya ang lahat ng ito bago pa tayo humingi sa Kanya. Ito mismo ang itinuturo ni Jesus Christ sa Matthew 6 verses 7 to 8. Pakibasa, Kuya Denver. When you pray, don't babble. Tama po ba? Oo. Don't babble. On and on as the Gentiles do. They think their prayer are answered merely by repeating their words again and again. Don't be like them. For your Father knows exactly what you need even before you ask Him. Oh, wag daw gumaya sa mga unbelievers sa pagdarasal. God is not a distant, unaware, and indifferent Father. Alam niya exactly kung ano ang kailangan ng bawat anak niya. Kahit bago pa natin ito sabihin sa Kanya. Kaya ang gamot sa anxiety or worry ay hindi self-confidence or self-reliance, kundi confidence in the Father. Totoo, na kahit mananampalataya na tayo, ay nakakaranas pa rin tayo minsan ng pag-aalala. Sinungaling nga magsasabing hindi siya nag-aalala, di ba? But the Bible teaches us not to carry it. Rather, to cast it upon God. Because He cares,
and already knows our needs. 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ang practical application na makukuha natin dito, believers should not be preoccupied with food and clothing as if these are life's ultimate goals, because such a mindset reduces life to mere survival rather than living for the glory of God. Sa halip na mag-focus sa mga bagay na wala naman tayong ultimate control, malinaw ang ibinigay na command ni Jesus sa verse 31 na isa rin sa pinakamahalagang part ng passage na ito. Instead, seek His kingdom and these things will be added to you. Sa Matthew 6:33, mababasa natin ang parallel verse nito. Pakibasa, Kuya Nathan. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. This is the central command of the passage. Seeking God's kingdom means prioritizing God first, desiring His will, worshiping, serving, proclaiming Christ, living in obedience to His word, and pursuing holiness, truth, and love. Ang mga believers ay hindi dapat namumuhay tulad ng mga tao sa mundo na nakapokus sa food, clothes, money, houses, or other material possessions. Instead, believers are to value eternal realities above temporary things and live under God's rule. Colossians 3 verses 1 to 2, pakibasa, Ate Aliyah. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Kung nakatuon kasi sa heavenly things ang isip natin, nawawala ang focus natin sa mga bagay dito sa mundo. So basically, seeking God's kingdom first means making God the highest priority of your life. Tulad ng sinabi ni Jesus sa earlier verses, that life is more than food and clothing. Dahil ang ultimate purpose ng buhay is to glorify God. Kaya malinaw dito that the kingdom pursuit is not occasional, but directional. Ito ang direksyon ng buong buhay ng isang believer, ng isang follower ni Christ. Hindi ito ginagawa kapag gusto or trip mo lang, kundi ito ang araw-araw na direksyon na tinatahak ng totoong mananampalataya kay Kristo. And those who set their hearts to seek God's kingdom, these things will be added to you, like food, drink, clothing, and other material needs. Kabaligtaran sa mga unbelievers na ang priority ay material things, ang mga believers ay hindi kailangan maghanap ng security sa mga bagay na ito. Instead, they trust that God will provide what they need as they pursue Him. The truth that God provides for His people is already established in the Old Testament. Pakibasa, Ate Faith. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Uulitin ko, tulad ng sinabi ko kanina, Jesus is not promising luxury or earthly riches, okay? He promises faithful provision for those who belong to God. God provides what His children truly need for His purposes. Maaring ang provision niya ay strength, kahit kulang sa pagkain or walang makain. Or He may use people, work, or circumstances as means of provision. But God remains the ultimate source. So matapos ikuman ni Jesus ang kanyang mga disciples na unahin ang kanyang kaharian sa verse 31, ngayon ipapakita niya na ang ganitong pamumuhay ay hindi dapat pinanggagalingan ng takot, kundi ng confidence sa kanilang Ama sa langit. Ang verse 32 ang dahilan kung bakit hindi sila dapat mag-worry. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure
to give you the kingdom. Itong verse na ito ang pinaka-high point sa teaching ni Jesus. Jesus now gives a tender reassurance after calling them to kingdom pursuit. At kung mapapansin nyo, yung tone of voice ni Jesus dito ay nagbago. Jesus is not scolding them anymore, kundi kino-comfort niya sila. Kaya ang sabi niya, fear not. Which means, stop living in fear. Stop being dominated by insecurity. Stop thinking you are on your own. And then, he affectionately addressed them as little flock. This is a picture of sheep under a shepherd. Small in number, weak, vulnerable, and dependent. At ang reason kung bakit hindi sila dapat matakot or mag-worry, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. This is powerful. The kingdom is not earned through human effort, religious performance, or personal righteousness. It is graciously given by the Father to those who belong to Christ. The kingdom, ang kaharian ng Diyos, is a gift of grace. Believers may seem weak, few, insignificant, and vulnerable, yet they are deeply loved by God. It is His pleasure to grant the kingdom in all its fullness to His children. God does not reluctantly care for His people. He delights to bless them. Hindi lang blessings ng kaharian ang ibibigay ng Diyos. Ang kaharian mismo ang ibibigay niya sa kanyang mga anak. At ang pinakamalaking blessing ng pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay hindi ang mga bagay na meron dito, kundi ang Diyos mismo. Dahil kapag nasa kaharian ka niya, mayroong kang ama na nagmamahal sa iyo, tagapagligtas na tumubos sa iyo, espiritong nananahan sa iyo, at isang walang hanggang mana na naghihintay sa iyo sa langit. Pero mahalagang maunawaan natin na ang pangakong ito ay hindi para sa lahat ng tao sa mundo, kundi para lamang ito sa kanyang little flock, sa mga taong totoong may relasyon sa kanya. Hindi lahat ng tao ay automatic na kabilang sa kaharian ng Diyos. Baka ang tanong nyo ngayon, kung ganun pala, paano magiging part sa kingdom ni God? Ang sagot ng Bible ay sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw ay nagtiwala sa ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan, mapapabilang ka sa kingdom ni God. Tandaan nyo, God is holy. At tayo namang mga tao ay sinners na siyang sinasabi sa Romans 3:10. Kung ganoon, hindi tayo makakalapit sa Kanya on our own. Pasok sa Kanyang kaharian. Kaya kailangan natin ang buhay ni Christ. Kailangan natin ang Kanyang righteousness para mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos Ama. Si Christ, nagkatawang tao, namuhay na banal, sinunod ang lahat ng utos ng Diyos na hindi natin nagawang masunod at namatay sa cross para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inilibing at sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Ibig sabihin, tinanggap ng Diyos Ama ang ginawang pagbabayad ni Jesus Christ para sa kasalanan ng mundo, sa mga taong sumampalataya sa Kanya. Kaya sino man ngayon ang sumampalataya sa Kanyang ginawa sa cross ay magkakaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ito ang tinatawag ng Bible na gospel or good news. Good news dahil nagbigay ng way si God para mapatawad ang ating mga kasalanan at ma-reconcile tayo sa Kanya. At iyon ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Tandaan nyo, lahat tayo ay nagkasala. Diba? Dahil nga meron tayong sin nature, dahil sa ating mga unang mga magulang, sina Adan at Eva. Kaya lahat ng tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya kailangan ng reconciliation. At mangyayari lang yun sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya ang sabi 1:12, but to all who did receive Him, He gave them the right to be children of God.
to those who believe in His name. When the Bible says believe in Jesus' name, hindi ito simpleng paniniwala lang na may taong nangangalang Jesus. Dahil may mga taong ang pangalan din na Jesus, may kaklase ako dati, Jesus ang pangalan niya. Kundi pagtitiwala sa kung sino siya at sa kanyang ginawa upang iligtas ang mga makasalanan. Sa Jewish context, ang name or pangalan ng tao ay kumakatawan sa buong pagkatao niya, ang kanyang character, authority, at pagkakakilanlan ng isang tao. Kaya sa pagsasabi ni John, the Father gave them the right to be children of God to those who believe in His name. Kay Jesus Christ, ibig sabihin, yung mga sumampalataya sa Kanya, kung sino talaga si Jesus Christ, at sa lahat ng ipinahayag niya tungkol sa Kanyang sarili, sila ay naging anak ng Diyos. Sila ay na-reconcile kay God. So yung pinaniwalaan nila, kasama na rito, siya ang Messiah or Kristo. Siya ang anak ng Diyos. Siya ang tagapagligtas. Siya ang namatay para sa kasalanan. Siya ang muling nabuhay. At siya lamang ang daan. At siya lamang ang daan patungo sa Ama. So hindi lahat ng believer, hindi lang believe that Jesus exists, okay? Wait, hindi ko yata nasabi yung siya ang Panginoon, no? Kasi hindi ako nakitingin sa slide ko, pasensya na. Nakatingin kasi ako sa aking outline. Ayun, siya ang Panginoon dito. Hindi ko yata nasabi yan. So hindi lang believe that Jesus exists dahil ang biblical faith ay may object, and that is the person of Christ and the saving work He accomplished on the cross. So magiging kabilang ka lang sa kingdom ni God kung may relasyon ka kay Jesus Christ. Doon sa time na ito, hindi pa nangyayari ang cross, okay? Habang sinasabi ito ni Jesus Christ. Pero as if nangyari na sa lahat ng taong nandito na totoong sumampalataya sa Kanya. So this verse gives profound security. If God has already given believers the kingdom, why should they fear earthly needs? Diba? Dahil mas malaga yung may eternal value, mas malaga yung kingdom. May eternal value siya, hindi siya nawawala. Pero yung mga needs natin dito, temporary lang. So yun ang parang inaano sa atin ni Jesus Christ. Kaya ang gusto niya, mag-focus tayo sa mga bagay na may eternal value para hindi tayo mag-worry. Ngayon, dahil sigurado na ang mga disciples sa kanilang inheritance sa kaharian ng Diyos, hindi na nila kailangang kumapit ng mahigpit sa mga kayamanan ng mundong ito. At yan mismo ang practical implication na ibibigay ni Jesus Christ sa verse 33. Sell your possessions and give to the needy. Provide yourself with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. His command, sell your possessions and give to the needy, must have shocked and puzzled many in the crowd, pati na rin marahil ang kanyang mga disciples. At first glance, this radical statement may seem to contradict the gospel, as if salvation could be through generosity or good works. Pero hindi yun ang point ni Jesus Christ dito, okay? Kundi inuulit lang niya ang prinsipyo that He repeatedly taught throughout His ministry. Sa Sermon on the Mount, sinabi din kasi niya yan sa Matthew 6 verses 19 to 21. Dahil ang mga disciples ay kingdom citizens, hindi na nila kailangang mabuhay na parang ang kanilang possessions dito sa lupa ang ultimate source ng kanilang security. Ang kanilang security ay wala na sa pera, ari-arian o mga bagay na pansamantala, kundi nasa Diyos na nagbigay sa kanila ng kaharian. Kaya ang sabi ni Jesus, give to the needy. Ito ay practical expression ng kingdom living. Kapag ang puso ng tao ay nakatuon sa kaharian ng Diyos, nagiging generous siya sa iba sa halip na maging selfish at possessive. Ang generosity ay hindi dahilan kung bakit tinanggap tayo ng Diyos sa kanyang kaharian, okay? Ito ay bunga ng pagiging bahagi na natin ng kanyang kaharian. Ibig sabihin, ang generosity ay fruit ng ating salvation. Hindi ito ang dahilan kung bakit ka nakapasok sa kingdom ni God, kundi kabilang ka na sa kingdom ni God. Kaya mo ito nagagawa. Kaya ka naging generous. Dahil ang taong totoong may relasyon sa Diyos, nagbabago ang puso nito at nagkakaroon siya ng pagmamahal at malasakit sa iba.
Ngunit hindi ibig sabihin nito na inuutusan ni Jesus ang bawat mananampalataya na ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang point ni Jesus dito ay hindi forced poverty, kundi freedom from materialism. Ito ay babala laban sa pagkakapit or paglalagay ng tiwala sa kayamanan bilang ultimate source of security. Kapag masyado kasing nakatali ang tao sa kanyang mga ari-arian, madalas nakakalimutan niya ang Diyos at ang kanyang kapwa. Ang pagbebenta at pagbabahagi na sinasabi ni Jesus dito ay pagpapakita na ang tiwala ng tao ay nasa Diyos at hindi sa laman ng kanyang bank account. Dahil ang tunay na investment ng mga mananampalataya ang mga bagay na pansamantala, kundi ang mga bagay na may eternal value. Mga kayamanang hindi nauubos sa langit. Kaya ang sabi niya, provide yourselves with money bags that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys. Ang treasure in the heavens na sinasabi ni Jesus dito ay tumutukoy sa eternal riches. Hindi ito nawawala when a person dies. Hindi rin ito nananakaw at walang insekto at kalawang na makakasira dito tulad ng mga kayamanan sa lupa. Ang ideyang ito ay direktang connected sa inaral natin sa Luke 12 verse 21 tungkol sa pagiging rich toward God. Ang point ni Jesus dito, ang tunay na disciple ay handang gamitin ang kanyang resources para sa Diyos at sa kapakanan ng iba dahil alam niya ang kanyang tunay na kayamanan ay wala sa lupa, kundi nasa langit. Ang mga kayamanan sa lupa ay temporary. Maaari itong nakawin, masira, mawala, bumagsak ang value, or iwanan sa oras ng kamatayan. Ngunit ang treasure in the heavens ay eternal, secure, at hindi kailanman mawawala. So dito makikita ang malaking kontra sa pagitan ng rich fool sa verses 13 to 21 at ng tunay na disciple ni Christ. Ang rich fool ay nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit hindi mayaman sa Diyos. Ang disciple naman ni Christ ay ginagamit ang kanyang mga resources or ari-arian para sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kapakanan ng iba, at sa pagpapalawak sa kaharian ng Diyos. Sa ganitong paraan, siya ay nag-iipon ng kayamanan sa langit. So dito sa verse 33, inutusan ni Jesus ang kanyang mga disciples na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ngayon, sa verse 34, ibibigay niya ang dahilan kung bakit napakahalaga nito, yung pag-ipon ng kayamanan sa langit, sapagkat ang paraan ng paggamit natin sa ating kayamanan ay nagpapakita kung saan talaga nakatuon ang ating puso. Kaya ang sabi niya sa verse 34, for where your treasure is, there will your heart be also. Ang puso sa Bible ay hindi lamang tumutukoy sa emotions. Ito ang sentro ng pagkatao ng tao, kabilang kanyang isip, kagustuhan, mga hangarin, pagmamahal, at mga priorities. Kaya nang sabihin ni Jesus, where your treasure is, there will your heart be also. Ang treasure ay hindi lamang pera. Ito ay anumang bagay na itinuturing nating pinakamahalaga, pinakamahal, at pinanggagalingan ng ating security, joy, at identity. Pansinin natin, hindi sinabi ni Jesus, kung nasaan ang puso mo, doon mapupunta ang treasure mo. Ang sabi niya, kung nasaan ang treasure mo, nandun din ang puso mo. Ibig sabihin, ang bagay na pinahahalagaan mo at pinaglalaanan mo ng oras, lakas, isip at resources ay siyang unti-unting kumukuha ng puso mo. Maaring ang treasure mo ay hindi naman maituturing na kasalanan. Example, ang iyong hobby, sports, trabaho, pag-aaral, or iba pang interest. Ngunit kapag ang mga ito ang naging sentro ng ating buhay, kumuha ng lugar na para lamang sa Diyos o naging hadlang sa ating pagsunod para sa kanyang will sa ating buhay, doon ito nagiging idol of the heart. Para sa mga estudyante natin dito, maaaring ang grades ay maging idol ng puso kapag dito na nakasalalay ang kanilang identity, worth o security. Ngunit hindi ibig sabihin nito na masama ang mag-aral ng mabuti or maghangad ng magandang grades, okay?
Sa katunayan, ang masipag na pag-aaral ay maaaring maging paraan ng pagbibigay glory kay God. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng magandang grades, kundi kapag ito na ang naging pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao, sa buhay ng estudyante, at mas mahalaga na kaysa sa Diyos mismo. As believers of Christ, we should do our best in our studies, work, and other responsibilities because these are gifts and opportunities God has entrusted to us. Ngunit ang ating identity at security ay hindi dapat nakasalalay sa ating achievements, kundi kay Kristo. Kaya ulitin ko, hindi masama na maghangad ng magandang grades or matuwa kapag mataas ang grades, makatanggap ng awards, o magtagumpay sa pag-aaral o sa trabaho. As long as ginagawa mo ito para ma-please si God, hindi ito masama. Sabi nga sa Colossians 3:23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Kaya ang pag-aaral o pagtatrabaho ng mabuti ay hindi kabaligtaran ng pagsisig ng kingdom ni God. Sa katunayan, maaari itong maging part ng faithful obedience natin sa Diyos kung ginagawa natin ito para sa Kanyang glory at hindi para itaas ang ating sarili. Dito makikita natin na connected ang buong passage sa inaral nating parable of the rich fool. Ang puso ng rich fool ay nasa kanyang kayamanan, kaya doon umiikot ang kanyang buhay. Ngunit ang disciple ni Christ ay dapat magkaroon ng ibang treasure, kaya iba rin ang direksyon ng kanyang puso. Ang verse na ito ay parang isang spiritual diagnostic test. Hindi nito tinatanong, ano ang sinasabi mong mahalaga sa'yo? Ang tanong niya dito, saan talaga napupunta ang iyong oras, resources, isip, at pagmamahal? Dahil kadalasan, doon natin makikita kung nasaan ang ating tunay na treasure. Ito ang nagsisiwalat kung ano talaga ang pinakamahalaga sa atin. Aminado ako, personalan ko na to. Aminado ako na bago ako naging mananampalataya, maraming bagay sa mundong ito ang kumukuha ng malaking bahagi ng aking oras at atensyon. Isa na doon yung panonood ng K-drama. Yan, pag-window shopping online, panonood ng makeup tutorials, baking videos, unboxing, at mukbangs. Ngunit nang iligtas ako ni Christ, unti-unti niyang binago ang aking priorities. Hindi na ang mga bagay na ito ang sentro ngayon ng buhay ko. Ang dating pinakamalaking pinaglalaanan ko ng oras at atensyon ay napalitan ng pagnanais na mas makilala si Kristo, ang Savior ko. Mapag-aralan ng kanyang salita at maglingkod sa kanya. So napansin ko na kapag abala ako sa paggawa ng lesson, pagbabasa ng Bible at pakikinig ng sermon, nawawala ang focus ko sa mga bagay ng mundo na ito. Dahil nakababad ang isip ko sa mga bagay ng Diyos. Isa ito sa mga paraan na ginagamit ng Panginoon upang ilayo ang puso natin sa sobrang pagkahumaling sa mundo na ito. At ituon ito sa Kanya. Dahil kapag napansin ko rin kasi kapag hindi ako babad sa salita ng Panginoon, hindi ako nakatutok sa Kanya, kung ano-ano yung mga ginagawa ko yan, magtitingin ako ng pwede kong panoorin, ganyan, manunood, etc. Nakita nyo, babalik at babalik kayo doon sa dati mo. Kaya nga ano sabi ni Jesus Christ sa John 15, na patuloy tayong mag-abide sa Kanya para tayo ay mas lalong mamunga. Dahil sabi niya, apart from me, you can do nothing. So, ulitin ko, hindi problema ang pagkakaroon ng possessions. Ang problema ay kapag ang possessions na ang nagmamay-ari sa puso natin. Ang concern ni Jesus sa passage na ito ay hindi lamang kung ano ang nasa wallet ng tao, kundi kung ano ang nasa puso niya. Dahil kung ang ating treasure ay nasa lupa, ang ating puso ay mananatiling nakatali sa lupa. Ngunit kung ang ating treasure ay nasa langit, ang ating puso ay matututong mamuhay para sa kaharian at kalwalhatian ng Diyos. Kung ang treasure ng isang tao ay si Kristo, ang kaharian ng Diyos, ang gospel at ang mga bagay na may eternal value, doon din mapupunta ang kanyang puso. Doon siya mag-i-invest ng kanyang resources, panahon, lakas at pagmamahal. Nawa ang ating treasure ay maging kalugod-lugod sa Diyos at ang ating puso ay manatiling nakatuon sa kanyang kaharian. So dito nagtatapos ang ating lesson for today.
Thank you for listening. God bless everyone. To God be all the glory.